So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago kasama na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest negosyante ng bagoong sa balat ng Pilipinas, mga kahombre ko. The biggest, paawang-paawa na matapos isugal at matalo ang 69 million pesos. Pero kawawa nga ba? The biggest clown! The clown of all clowns! The Taguro Brothers! Awit! Gamer! Palakpakan sa utak ang putang inang yan! San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ito na po ang ikapito nating content. Oh my God, ikapito. Napakatindi pong gatasan nito, mga kahombre ko. At meron na tayong nagawang 6 na videos ukol kay Awit Gamer. Ito po, ang dami na. Sa last video ay tinalakay natin ang iba't ibang mga naging sitwasyon ng magkapatid na si Awit Gamer at Wamos, kung sa ay dumating din sa punto na nagawang ilaglag ni Wamos si Awit sa LTO nang hindi paggamit ng seatbelt at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ang kapal ng mukha, ano? Sa mga nagdaang issue, kabilang din dito ang pagsaad ni Awit na 4 to 5 months na itong katagalang hindi nagpo-promote ng sugal. Matagal na po akong tumigil, halos 3 months, 2 months ata or 4 months something na po ako. Kahit i-check nyo po yung page ko, kung 4 months something di na po ako nagpo-promote ng sugal. Bakit? Kasi nalulung din po ako sa sugal. Ikaw ha? Ngunit sa duloy na patunayan lamang na nagsisinungaling ito sa pamamagitan ng pag-backread lamang sa kanyang mga previous posts, which is a month ago lang. Galing ni Awit! Langya kayo, bastos! Bastos na bata ito, mga kaibigan. Bastos! Nang humupa ang ingay ng issue, nagawang mag-focus na lamang ni Awit sa pagbebenta ng bagoong at nagawa niya rin itong ibenta via live stream. Ngunit sa nasabing live, mga kahombre ko, nagkaroon ng isang komento si Awit muli kung saan nakapaskil ang link ng kanyang pinopromote na sugal. Ay nako, Awit. Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Masarap po sa bulutan. Mamaya tayo. Pero anyway, mga kahombre ko, naintindihan ko naman ang paliwanag ni Awit. Naka-automated po talaga. Pwede yung gawin sa Facebook. Nakakalimutan niya siguro na tanggalin itong link na to. But I tried na pindutin ang link and wala na po. So, burado na po itong site na pinopromote niya. So, for sure, totoo na naka-automated. Totoo yan. Totoo yung sinabi ni Awit na naka-automated. Yan ang totoo! Dahil dito, nagawa itong i-post ni Makagago at umingay muli po siya sa social media. Sa nasabing issue, muling naglabas si Awit ng isang video na pinapaliwanag na hindi niya daw ito sinasadya. Yo, what's up guys? This is Awit Gamer. Gusto ko lang po ipaliwanag about sa lumalalabas na naman pong issue about po sa akin na nagpo-promote daw na naman daw po ako ng sugal. Dahil sa live ko kagabi nang nagpapa-order po ako sa aking orange basket. Meron po kasing lumabas na link ng sugal. Hindi ko po agad nabura. Bakit po? Kasi nag-auto-link po yun. Nag-auto-link po yun. Automatic po yun. Nilalagay po namin dati yun. Nung nagpo-promote po ako ng gambling, nilalagay ko po yun sa auto. Ngayon, hindi ko po na-edit yun. Nag-go live po ako kagabi, tapos bigla pong lumabas yun. Bigla pong lumabas yun. Binura ko po agad. Ito naman pong mga basher na gusto po akong pabagsakin at hilahin po pababa, in-screenshot, pinasa kay Makagago. So, ito naman po si Makagago, pinost. Tapos, nag-comment po ako. Yan po yung comment ko. Yan po, pinaliwanag ko po sa kanya kung ano po yung dahilan at ano yung nangyari. Nagla-live po ako gabi sa dito sa page ko para magpa-order po ng bagoong ni Awit. At nilagay ko po kasi yun sa orange basket at nilagay ko po sana yung link ng orange basket ko. Buti nakita ko kaagad, kung hindi, issue na naman po yan. Katulad niyan, issue na naman po.
Nilagay ko po yung link ng Orange Basket, saka ko po tinanggal yung link ng gambling. Kung talagang nagpo-promote po ako ng sugal, reviewin nyo po yung live ko. Kung may sinabi po ako na mag-register, mag-cash in po kayo sa link na yon, wala po. Binura ko po agad yon kasi nag-auto-link lang po yon. Totoo to, pero I believe in this, mga kahombre ko. Sasabihin mo, hindi ako ma-action, ha? Anong rason? Anong motibo? Anong purpose? Uma-action ako, walang yakang bata ka. Sa pinagdadaan ng meme god, lagyan mo na magandang sad background music reaction ala Awit, ha. 3, 2, 1, go. Sa pinagdadaanan ni Awit, nagawang maglabas nito ng isang post, hinting na ito po ay nadismaya. Lumabas ang rason sa likod ng mga post na ito nang simulan niyang ibahagi na na-restrict ang kanyang account. Mas lungkutan mo pa, meme god, lungkot pa! Nakakalungkot. Pinilit mo magbago pero may mga tao pa din nahihilahin ka pababa. Ang sakit lang. Pero nagbago na ako. Pero ganito kayo sa akin. Hindi ko po alam saan ako lalagay sa inyo. Mag-promote ka ulit ng sugal. Total naman. Kahit naman ata anong gawin mo, di ba? Kaya maging positive or negative ka pa rin sa mga tao kasi yan na ang nasimulan mo, Awit. Naging sikat ka dahil sa pag-flex mo, pag-iabang mo, pag-aangas mo. Ngayon, all of a sudden, nag-switch ka at aasahan mo na in about 2 to 3 months, bago na agad ang pakita sa'yo ng mga tao, then you are mistaken this. Kasi hindi yan posible, Awit. Pasaway. Wala. Kung ako sa'yo, gusto mong makabalik sa dati mong sitwasyon, ay mag-promote ka na lang na sugal. Nasaan ang link? Putang inang itong makagago na to, hayop na to. Sa pagbagsak ni Awit, pinagpatuloy naman ito ang kanyang pagbangon. Yan, totoo naman, maganda to mga kahombre ko. Sa pamamagitan ng pagtayo ng isang negosyo na nagbebenta siya ng bagoong. Sa part na yan mga kahombre ko, magaling si Awit. Kasi sinakto po niya na hype siya, na maraming issue sa kanya nilabas itong bagoong ni Awit. Which is good. This is a good thing para kay Awit na nagamit niya yung hype niya para sa kanyang negosyo, para sa kanyang pagkakakitaan, no? Ang mga tao ay tinangkilik naman ito at umorder ng napakarami kay Awit upang masubukan ang ginawa niyang bagoong. Ngunit, ano ba yan? Lagi may kamalasan, ah. Sa kasamaang palad, mga kahombre ko, ito na naman tayo. Pambihira itong taong ito. Bakit? Huwag kang unggoy. Wala ka bang anak? Wala ka bang apo? Wala ka bang asawang babae? Kikisaw-saw ka dyan. Umalis ka dyan. Pinaulanan to ng mga bad reviews ng mga bumili, mga kahombre ko. Tulad ng pagsabi nilang, malabnaw raw ito at matubig. Ipakita dapat niya ang paggawa niya ng bagoong from pagluluto and packaging. Sabi niya kasi sarili niyang gawa yan eh. Actually, ito rin ang isip ko. Kasi mga kahombre ko, kung yan si Awit talaga, kunwari, no? Sa pagkakakilala ko kay Awit, si Awit po talagang napakahilig mag-vlog. Naalala ko noon, nung pinaparenovate niya yung bahay niya, grabe mga kahombre ko, day after day, binavlog niya lahat, no? So, imposible naman na itong simpleng pagluluto niya ng bagoong, hindi niya pinavlog. Bakit? Siyempre, dapat yan, i-vlog mo yan, Awit, kasi part na yan ng hype na pwede mo i-build sa sarili mo, tama? Kung totoong ikaw talaga nagluluto, di ba? Sana naman huwag ka na magsinungaling. Yun lang naman na sa akin. Ikaw makagago ka, demonyo ka. Huwag mo nang subukan kumain yan kung ayaw mong matutong magkasino. Uy, grabe. Grabe ka naman. Walang makain na hipon. Grabe. Guys, ano ba naman kayo? Maawa naman kayo. Nagbabagong buhay na nga yung tao. Pwede naman ibang negosyo. Nakita mo lang na trending ang mga bagoong. Yan agad ang ginawa mo. Pang kasino lang naman at paawa effect ka din. Nako, Awit! Bago mo ibenta, dapat tinitikman or may quality check. Di basta makabenta ka na lang. Yun ang may point. Alam mo kasi, Awit, even ako, nung nagtayo ako ng restaurant sa San Pablo City, mga kahombre ko, I had a very hard time. Kasi nagtayo lang ako just for the sake of it. Kahit yung misis ko ay chef, no? Napabayaan din namin kasi syempre busy ako. So, kung ano na lang, no? Kunwari, may proper way na pagluluto ng pansit. Yung sinabi ng misis ko sa cook namin, sa MG's Kahombre Kitchenette, hindi po nasusunod. Yung pagprito ng manok, hindi nasusunod. Kasi mga kahombre
ko, ganyan yan, ganyan po, at ganyan, awit ang negosyo pagdating sa pagkain. Kailangan talaga consistent ang lasa, consistent yung presentation mo, at syempre dapat consistent ang iyong marketing na positive. Kasi pag pagkain, awit, at once na nasimula na yan ang negativity, tapos na ang negosyo mo pag pagkain. Wala yang second chance, awit. Wala. It's not gonna work. Kaya nakakalungkot man sabihin, pero totoo yung sinabi nung last na commentator, dapat tinikman mo muna, quality check, food review, hindi yung mas inuna mo na makisabay ka sa hype, bahala na, maisabay mo lang itong negosyo na to sa hype mo, na na-build through pagpapaawa, through pag-confess, medyo confess, di ba? Nakakalungkot mga kahombre ko, kasi sabi ko nga, di ba, pagka negosyo, no point na balahurain or sabihan ng kung ano-ano. Pero unfortunately, dito kasi mga kahombre ko, may point ito. Kasi makikita nyo na sobrang kakaiba po yung texture ng bagoong, no? Or baka, ganito talagang bagoong ni Awit. Ewan ko. Pero para sa akin, hindi ganito ang bagoong. Syempre, masarap yung medyo malaman-laman. May taba. Di ba? Ganyan yan usually sa pagkakaalam ko, no? Sa bagoong. Kaya sana, nagkaroon ka muna ng food quality control. Food quality check too. So, napakahalaga nun, Awit, kasi syempre, magbebenta ka sa tao. Yun na yun. Pagbili nila, doon na nila i-judge yung bagoong mo. Doon na magkakaalaman kung uulit pa ba sila or hindi na. Kasi usually, hindi na nagbibigay na second chance ang mga Pilipino, lalo na sa pagkain. Kasi kung hindi pumatok tong bagoong mo, marami pa dyan nagbebenta. So, sana bago mo ito ginawa, dahil ikaw rin naman na nag-packaging, nakita mo na medyo malabnaw, no? Matubig. Sana hindi mo na lang tinuloy. Kasi makakasira talaga to sa'yo. Ano tingin mo sa sarili mo? Ano ka? Hukom ka? Dahil dito, naglabas ng saloobin ang page ng bagoong ni Awit at nagpakita rin naman ng iba't ibang good reviews. Sa mga nagsasabi pong di masarap, okay lang po yan. Kung ayan po ang hangad nyo para bumagsak ako. Nagpakita naman siya, di ba? Kawawa din. Ewan ko, mga kamre ko, kawawa ba? Or hindi? Ikaw nga, i-comment mo down below. Ano ba to? Nakakaawa ba to or hindi? Kapal na mga mukha nyo. Wala kayong Panginoon Diyos talaga sa dibdib ninyo. Ang kapal ng mukha mo, ano? Sa dulo ay naglabas naman ng isang video si Awit kung saan ay nagpaliwanag ito sa pangyayari. Yo, what's up guys? This is Awit Gamer. Ngayon po, magre-review po tayo ng bagoong ko po. Yung iba po kasi, kaya po lumabnaw dahil sa luto. Wala naman po agad na perfect na luto. Pero ngayon na perfect na po namin yung tamang pagluto. Ayan po. Dati po, masabaw po, di ba po? Ngayon po, guys, kung makikita nyo, ayan po, reviewin po natin maigi. Ayan po. Yan, wala na po. Alas pag ginano mo, tatapon lang agad. Ito, ayan o. Yan. Tingnan nyo po. Yan. Ganyan na po siya. Ganyan na po yung texture niya. Na perfect ko na po yung luto. Ayan po. Ang sarap. Promise. So, ito po yung kinalabasan ng bagong luto namin. Ayun na nga, Awit eh. Kasi syempre, man, you are selling. Binibili kasi, ginagastusan ng mga consumer yung bagoong mo. So, hindi pwede yung excuse mo na walang perfect. Dapat binibili. So, dapat perfect. Gets? There's no room for improvement here, man. Kapag magbebenta ka lalo na pagkain, man, ang taste buds ng Pilipino ay napakataas. So, lalo na, ang mahal nito, nasa 140, di ba? So, dapat talagang super quality yung iyong ibebenta. Yun lang naman ang sa akin, Awit, no? Sana mas sinuri mo pa ang iyong produkto. Pisiling kita dyan eh. Mamatay na kayong lahat-lahat. Hoy, wag kang ganyan. Gagalit na ako eh. Nakakainit ng ulo. Nagpakita rin siya ng halimbawa na hindi na ito malabnaw tulad dati. Makikita po natin na maayos na yung texture ng bagoong ni Awit ngayon. Ayan, mukhang masarap na mga kahombre ko ha. Ito na talaga yon. Ayan yung totoong texture ng bagoong. Halos lahat yan mga bossing, ganyan na. Pasensya na kayo, wala naman talagang perpektong unang luto. So, buhawi kami sa pagluto ulit. Pakita natin yung iba nating luto na okay na. Ayan, pakita mo pong, buksan mo pong. Para makita nyo. Hindi, pakita nyo yung bukas, buksan nyo. Ayan, hindi na po yan masabaw. Oh. Hindi na po yan. Okay, ito pa po. Ayan. Hindi na po yan masabaw po. Sorry po kung una yung luto namin ganon, pero the rest po, lahat po yan is maayos na po.
Buksan mo to. Masarap po yan at maayos na po yan. Yan po. Nakita nyo, wala na po halos tumutulo. 'Di ba? So, yun lang po. Pasensya na po kung yung mga unang luto namin ay ganun po. Pero ngayon, the rest, wala na po. Maayos na po yan. Perfect na po yan po. Kung meron pa ba tayo, yung dati. Yung dati. Ito po yung dati. Yan. Medyo talagang masabaw po talaga. Pero ngayon, na perfect na po namin. Ito na po yung luto na perfect po. Yun. So, sensya na po sa mga order. Babawi po ako sa inyo. At ayusin pa po natin yung luto natin ngayon. At ang ating kaibigan po na si Merk ay nagawang maglabas din ng isang video kung saan inihayag niya na umutang sa kanya si Awit ng 50,000 pesos. Yung sa Grace Family, bali nag-check nga sa akin si Awit Gamer. So, nangungutang siya sa akin ng 50,000. So, ayan. So, sa mga di nakakalam, si Awit naging kaibigan ko rin yan dati yung pagkatapos ng laban namin sa BOTY. So, hindi ko to binablog para idrag pa si Awit. Binablog ko to kasi gusto ko makita niya na tumutulong din ako sa mga kaibigan ko. Yung convo namin Awit, ayan, nagturo siya, pati ko siya matulungan. Nag-aaral kasi ako. Sa mga di nakakalam, nag-aaral kasi ako. So, kala nyo, ganito lang ako, pero nag-i-schooling po ako, Grace Family. Kasi daw, ipupuhunan, dagdag puhunan daw niya. Siguro gusto niya mag-expand dun sa bagoong niya, something na gano'n. Tapos sabi ko, hindi ko na lang siya papautangin. Hindi siya papautangin ng 50k, pero bibigyan ko na lang siya ng 20k. Kasi pag utang kasi, parang bitbitin niya pa yun eh. Gets niya parang, ay naku, kailangan ko magbayad, kailangan ko ng ganito. Tapos papangakuan niya ako ng, yun know, kung gano'n siya magbabayad. Kasi para sa akin kasi, sa magkaibigan talaga dapat, wala talaga dapat na perang namamagitan. Walang hiraman, walang pautangan. Kasi, ayan kasi nakakasira ng pagkakaibigan eh. Kaya yun, so nagka-chat kami, sabi ko, bibigyan ko na lang siya. Tapos siya nag-reply. Tapos nag-chat siya nung August 2, gusto raw niya pinaghihirapan. Gets ko naman na gusto niya talaga pinaghihirapan yung pera. Kaso point ko kasi, ayoko na magdag pa sa pasanin niya. Ayoko na magdag sa listahan ng pinagkakautangan niya. So ayun, nag-search siya. Tapos kanya nagkaano kami, usap kami at ayun, kumain siya 20k. So ayun, Awit, so wala mo lala. So maaasahan mo ako sa mga panahon kailangan mo ako. Wow! This is a good example by our friend Merk, no, na tumulong sa taong nangangailangan. Pero yun nga lang, para sa akin, no, kaya hindi ako nag-aabot ng tulong kay Awit. Kasi I'm sure na kaya niya ito. Sabi niya, meron pa siyang kamay, meron pa siyang paa, at napakabata niya pa for this, man. Kayang-kaya niya yan, mga kombre ko. Pero, para sa akin, no, hindi karapat-dapat si Awit na tulungan because Awit is famous, si Awit ay maraming chances, mas marami pa dyan na dapat tulungan. Pero dahil nandito na rin lang tayo, bumili na po kayo ng bagoong ni Awit. Nasa Facebook niya. Andito. Punta kayo dyan. Tikman nyo at i-review nyo. Sana yung totoo naman, ha? Kung masarap talaga, sabi mo masarap. Kung hindi masarap, sabi mo rin na hindi masarap. Wala eh. Ganun talaga. We need to be real. O sige na, ganito na lang, mga bastos sa mga ibang taong umano rito. One love. Good fucking vibes. Good luck, Awit, man. Good luck. Mga putang ina nyo kayo.